Saan ba dapat iparehistro ang bagong biling ibon? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan po kayo at gusto nyo yung ganitong talakayang buhay mag-iibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So sa ating mga kahabi ay merong medyo nag-aalangan at nag-aatubili kung saan ba dapat iparehistro ang bagong biling ibon. Dahil minsan ang sabi nila, kung saan daw binili ang ibon ay doon ipaparehistro. So bibigyan natin ng linaw yung mga katanungan ng ating mga kahabi. Tulad ng ating kahabi na si Emer Romero. Sir Olen, ask ko lang kung sakali na bibili ako ng ibon sa may farm permit na ibunan at sa Bulacan ako bibili ng ibon. Pero taga Antipolo ako. Saan ko po kaya DNR ipaparehistro ang nabili ko? Sa DNR Diliman po ba? O sa DENR Antipolo na po ako magpaparehistro? Salamat po sa sagot. So yun po yung katanungan ng ating kahabi Emer Romero. So shout out po sa inyo kahabi. So sa pagbili kahabi ng ibon na merong documents at kahit sa ampung lugar tayo bibili ay pwede po tayo. Basta merong mga kalakip na mga dokumento at lalong-lalo na po yung LTP o yung Local Transport Permit upang mapahintulutan na maibiyahe yung ating naabil na ibon. So, kung saan dapat iparehistro ay kung saan po tayo nasasakupan na pinakamalapit na DENR. For example po, kayo po ay nakatira sa Antipolo. Kung meron pong DNR sa Antipolo, ay doon po kayo magpaparehistro. Kung saan po yung address ng bahay nyo, doon po kayo magpaparehistro. Kung wala pong, halimbawa po, kung wala naman pong DNR sa Antipolo, sa nasasakupan ng Antipolo, yung Rizal Province. So sa Rizal area po tayo maghahanap kung saan ang area ng DNR at doon po tayo magpaparehistro ng ibon. Hindi po tayo magpaparehistro sa DNR Diliman dahil ang DNR Diliman po ay sa NCR. So yung Antipolo po ay isa na po itong province ng Rizal. So doon na po tayo magpaparehistro. Katulad halimbawa natin sa Cavite. Sa Cavite po ay ang DNR NCR ay nasa 13 Martires. So kahit saan po kayo sa Cavite, so sa Bacoor, Imus, General Trias, ay doon po tayo magpaparehistro sa DNR 13. So yun po. So kahabi Emer Romero ay hindi po tayo magpaparehistro kung saan po natin nabili ang ibon, bagkus kung saan po tayo nakatira. Pero pa nga nagtatanong, paano kahabi kung nangungupahan lang kami? Pwede pa rin bang doon namin iparehistro? Hindi naman namin bahay yun. So advice ko lang kahabi, kung magtatagal naman kayo sa pangungupahan doon sa area nyo, ay pwede nyo naman pong iparehistro dahil considered as your address, temporary address yan. Ngayon, kung meron na kayong permanent address, ay pwede natin naman i-transfer yung ating address ng CWR. Ngunit paglalaanan uli natin ito ng oras at siyempre panahon para sa pagta-transfer ng ating residency ng ating permit. So yun po kahabi ang may advice natin kay kahabi Emer Romero. Kung saan po tayo nakatira ay doon po natin i-address at doon po sa pinakamalapit na DNR tayo mag-apply para sa ating CWR registration. So yun, meron po tayong natutunan. Ganun din po ang katanungan ng ating kahabi na si Seaford Reyes Pino. Iba rin
itong DNRA, yung nakalantad na pet market hindi hinuhuli, pero yung mga nagbebenta ng patago sila ang hinuhuli. Iba rin only in the Philippines. So yun po yung komento ng ating kahabi na si Shepherd Reyes Pino. Shoutout po sa inyo. So yun din naman ang karamihan ng naoobserbahan ng ating mga kahabi na bakit yung luntaran ay ating hindi sila nahuli. Ang advice ko lang kahabi, huwag mo natin munang, hindi ko na sinabing baliwalain, huwag muna nating bigyang pansin yung mga lantaran na nagbebenta ng mga species or mga ibon. Ang ubigyan muna natin ng pansin yung sarili natin, kung tayo ba ay nakasunod na doon sa mga panuntunan ng DNR, nakasunod na ba tayo sa mga rules and regulation, nakasunod na ba tayo sa pagkuha ng mga permiti, para hindi naman tayo pabulaan ng iba na sabihin namumuna tayo sa iba pero yung sarili natin ay hindi natin nasisilip. So ganun pa man, balikan natin yung kanyang komento, ay ganun talaga. Meron yan na organizer at nagpoprotekta kaya hindi nahuhuli. Katulad yun sa mainit na balita ngayon, yung flood control. Bakit hindi nahuhuli? Dahil meron nagpoprotekta. Ganon din yan, sistema niyan. Lantaran na, pero hindi nahuli dahil merong mga protector, merong mga organizer at merong mga, hindi ko naman sinabing hindi ginagawa ng maritime ng kanilang tungkulin at hindi rin ginagawa ng mga taga-DNR ang kanilang tungkulin, lalong-lalo na po sa Region 3. Ngunit kung sincere sila, dapat nakikita nila ito. Yun lang naman yung ating mga pananaw sa talakayan bilang isang buhay mag-iinvolve. Sabi nga, kung patas tayo lumaban, dapat general na rin. Ipatas na rin natin ang pagkalatan. Hindi yung patas lang tayo sa ilang tao, pero siya iba, hindi tayo patas. Kung sincero ang maritime, i-prove nila na sincero sila sa kanilang mga vision and mission regarding po sa ganitong gawain. Lalong-lalo na po yung kanilang ikinakaso sa mga nahuhuli na RA 9147. So be it. Clear, kung gusto nila, i-clear nila, ipakita nila na sincere sila dito sa batas ng 9147. So yun po mga kahabi, maraming po salamat. Shoutout po si Shepherd Reyes Pino. At ganoon din po si kahabi Randolph Javier. Sir, balak ko bumili ng AFP, o siguro to yung AGP, yung African Grey Parrot. Saan po ako pwede bumili? One pair po yung matured na po. Please help po. Thank you po. So meron na po ako na vlog regarding po sa AGP kung saan tayo at makakabili ng mga legit na mga breeder. So pwede nyo pong balikan yung aking video kung saan tayo pwede bumili ng AGP. Or ilalagay ko yung link sa description para madali nyo pong mahanap. At sa mga kahabi dyan na merong pang-out na AGP one pair, pwede nyo pong i-message si Randolph Javier. So naghahanap po siya ng one pair matured na po. So kung meron po kayong mga pang-out na kahabi, i-message nyo po si kahabi Randolph Javier. So naghahanap po siya ng one pair na African Grey Parrot. So hindi niya lang po nabanggit kung saang location po siya. So kahabi Randolph Javier, ilalagay ko na lang po yung link kung saan tayo pwedeng bumili ng mga African Grey Parrot na legit, legal source at meron mga kaukulang mga dokumento. So shoutout po sa inyo kahabi Randolph Javier. Ganoon din po, last but not the least, si kahabi Iranue Livado. Sir, magkano po ang dagdag sa price pag may papel at DNA po? So siguro tinutukoy niya ang mga presyo ng mga ibon. So sa presyo ng mga ibon kahabi, lagi kong pinapaalala sa inyo, depende po ito sa seller, depende po sa breeder. Sa pag may papel po at walang papel, halos hindi yan nagkakalayo mga kahabi sa mga presyohan. So kung bibili na lang tayo, ay doon na tayo sa may legal source. Pero hindi ko sinasabi na ito ang presyo nila. So ang advice ko lang, pwede naman po kayo magtanong. Hindi naman tayo ipinagbabawal na magtanong. So doon naman po sa pinagtatanungan, huwag naman po tayong madamot sa pagsagot. So ganun lang naman talaga ang buhay mag-ibon, magtulungan.
Siyempre, marami mga buyer tayo na nagtatanong regarding sa mga price dahil nagko-compare sila. So, kung stick tayo sa presyo natin, sabihin natin kung magkano yung presyo. Ngayon, nasa ano naman yan nasa bargaining nga yan, nasa tawaran or hanggang sa magkasundo kayo. Pero doon sa presyo, yung iba kasi, yung mga breeder tsaka seller, nagpipresyo sila sa ibon lang. Tapos, separate yung price ng papers ng ibon at separate yung price ng DNA at separate yung price ng transport. Yes po, naka-encounter na po ako niyan. Ang presyo po ng DNA, depende pa po sa species. Kung maliliit, minsan 350, pag medium bird, 400, pag large bird, 500. So, nandiyan po nagre-range. Yung sa akin, 500 po yung pagpapa-DNA ko sa isang black-headed guy. Doon naman sa GCC ko ay 420 ang presyo sa isang pagdi-DNA. Sa transport naman ay minsan 1,500 depende sa location. Sa papers, merong nag-additional ng 1,000, merong nag-additional ng 1,500. So yun po yung karagdagang presyo. Tapos ipa-plus nyo yung presyo ng ibon, so yun po yung kabuuan ng total na babayaran natin sa pag-avail ng isang species. So yun po mga kabi, hope meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan. Shoutout po sa inyo, Iranue Libado. So saan ba dapat iparehistro ang bagong biling ibon? Ang bagong biling ibon, pag tayo ay nag-avail, kahit saan po tayo bumili, pwede po tayo. Ang pagpaparehistro po kung saan po tayo nakatira, doon po natin i-address. Dahil pupuntahan po tayo ng DNR, mga inspection team, para isurvey yung ating aviary or ating mga ibon or ating mga cages bago tayo aproban ng DNR for Certificate of Wildlife Registration. So yun po, kaya napakalaga po kung yung address natin. Yun ang importante. Kung saan yung address natin, kung saan tayo nakatira, doon po tayo magpaparehistro. At yung pinakamalapit na DNR, doon sa address na ating nabanggit. So, hope mga kabi, meron tayong mga natutunan. At kung nagustuhan nyo ito, yung ganitong talakayan, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Shoutout po sa mga kabi natin na patuloy na sumusuporta. At sa mga silent viewers dyan, maraming pong salamat. At shoutout po sa inyo, John Kevin Simangan. Shoutout po si Kahabi Juan Arwin Gilas. Shoutout po si Kahabi Victor Aguila. Shoutout po Kahabi. Si Alberto Ramos. Shoutout po si August Johnny. Shoutout po Kahabi. Si Janren Banyadera. Shoutout po Kahabi. Si Jun Bahar. Shoutout po si Taime Ausi, shoutout po Kahabi. Si Dom Bilason, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Joji Labs, shoutout po. At last but not the least, si Kahabi Nena Eruma. Ito po yung aking may bahay, ang aking asawa at katuwang sa pag-aalaga sa ating Olen Aviary at iba pa. So as of now, siya po yung caretaker ng ating aviary. Siya po yung partner ko. Siya po yung katuwang ko sa pag-aalaga. Si Nena Eruma. Shoutout po. Maraming po salamat sa iyo, asawa ko, Agum. Maraming salamat, Agum, sa iyong suporta sa ating nakakahiligan sa buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. At lalo na po, nalalaman natin kung saan ba dapat ipaparisto ang bagong biling ibon. So mga kahabi natin dyan na bagong bili or magbabalak pa lang mag-avail ng ibon, iparisto nyo po kung saan po kayo naka-address or saan po kayo nakatira. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.